Hi guys, good morning. Ang ganda na ng panahon ngayon. Hindi na mainit guys. Nabubuhay na mga tanim namin ngayon. Ito, ang ganda na, malamig na, makulimlim na. Sister Macrin, good morning. Hello. Anong ginawa mo guys? Anong ginawa mo ngayon? Bakod. Nagbakod. Tapos, bakit nagbakod ka? Bakuran kay na mga manok akong kuan pakawalaan. May papakawalaan ka. Anong kinakain mo? Kinakain ako mga kuan. Kalatukaan ng manok. Hindi man yan paan ng manok. Ano yan? Labong. Labong di Sarap. Sarap pala ng pagkain ni Sister Macrin. Labong pala yan. Masarap ba yan? Sarap. Sino Labong. nagluto ang ninang mo? Sininang siya nagluto. Wow. Ikaw, Sister Macrin, sabi mo, wala paan ng manok. Hindi. Yung mga manok mo, di aalagaan mo muna. Huwag mo munang kakatayin. Padamihin mo muna. Yan. Ang ganda ng panahon ngayon, sis. Malapit ka na ba matapos magbakod sa bahay mo? Lapit na. Pakakawalaan mo yung mga manok mo dyan. Ha? Akong pakawalan na kaya parang nanadihan ng hayop ko. Oo, kay kawawa. Anong nangyari sa mga manok mo nung nakaraan? Gitangay sa baha. Ay, tinangay ng baha. Marami? Marami, mga upat kayo mga ana. Tapos, 4 na inahin. 4 nga inahin. Tapos, ano nangyari? Yung inahin na ano din? Wala, kaya naka-kon ma sila. Nakalipad. Nakalipad. Yung... Ang mga sisiw, may makaawa, kaya nga nahurot ng kaano doon. Ay, yung mga sisiw. Munang akong ilipat dito. Wala, di man matangay sa baha. Maganda man ditong tirahan. Kawawa naman yung mga sisiw mo. Kawawa yun. Kaya, nararapat lang talaga na inilipat kita dito sa puder ko, no? Kaya, hindi na maaano yung mga kuan mo, mga sisiw mo. Yang tubig ba dyan, sa sapa na yan? Diretso ba yan doon sa bahay nyo? Oo. Dito. Itong tubig na to, diretso doon? Dili, ito. Katong mga tubiga. Iba. Upat ka sapa. Iba na sapa. Ibang sapa. 4 na sapa yung dumadaan sa bahay mo. 5. Ay, 5. 5 kasapa. Buon na dito. Maganda lang pala tirahan yun doon kung panahon ng tag-init. Kang init lang. Pag panahon ng tag-ulan, Dili pwede. Anod yun. Anod mga aso. ay pati aso naaanod. Naku, kawawa pala sila. Kaya, tangay mas baha. maganda pala na nalipat ka dito. Wala ka na bang asawa? Wala na. Biyuda na ako. Ay, dapat pala. Hello. Hi. Hello. Mag-asawa ka na lang. Hindi na pwede. Mga matanda na. Tama. Very good. Akong alagaan. Akong mga apo. Para dili sila Kahit wala ka ng asawa, okay lang. Wala na. Okay Yan, lang. tama yan. Pangalagaan mo na lang yung Mga apo. mga apo. Yan, very good yan. Kasi paglaki ng mga apo mo, pag magpamilya na sila, yan ang kakalinga sa'yo. Yung mga apo mo na kinalinga mo nung maliliit pa. Kaya ngayon, palitan lang yan. Ikaw ngayon nag-aaruga sa kanila. Pagdating ng panahon, sila naman ngayon yung mag-aaruga sa'yo. Ang kailangan lang, turuan mo silang magmahal sa'yo. Kasi mahirap yan. May mga tao na pinahalagahan mo, inalagaan mo, inaruga mo, pagkatapos bigla sa purya ka na. Hindi na nila kilala. Naintindihan ko naman sa ang iba dyan, ikakahiya ka pa nila ng mga anak nila na inalagaan mo, pagkatapos pinalaki mo, nandoon na lahat ng paghihirap mo sa kanila. Pag nakapag-aral na sila, nakapagtrabaho na sila, ikahihiya ka na nilang magulang. Sasabihin ng mga kaibigan, oy, sino yan?
ay, hindi namin kaano-ano yan, katulong namin dito yan. Samantala, lula nila yan. May mga taong ganyan na walang mga utang na loob, hindi marunong magmahal sa kanilang lula. Ganyan, ituro mo sa kanila ngayon pa lang na matuto sila magmahal sa'yo, sister. Okay? Mabait man Oo. una ako mga apo, mabait man kay Yan. na kahapon timan uniya nga wa na ko'y ulam nagdan ako gihatdan ko diya mga upat ka buok sardinas para naika sagol-sagol na ko sa mga utan dito, mga labong. Ayan. Yan ang tama. Ganyan, tuturuan sila na maging mabait. Kasi may mga taong hindi marunong kumalinga sa nangalaga sa kanila, nagpalaki sa kanila, dinanas yung hirap, araw-gabi nagtratrabaho ang kanilang mga magulang, ang kanilang lula, lulo, araw-gabi nagtratrabaho, mairaos lang ang kanyang mga apo, mga anak. Pagkatapos pagdating ng araw na sila ay malaki na, nakapagtratrabaho na, mandidiri na sila sa ating mga matatanda. Kaya nawa, wag mangyayari yan. Isama mo sila sa pananalangin. Panalanginan ng Panginoon yung mga taong marunong kumalinga sa kanilang mga magulang. Yung nagpahalaga. Kasi alam naman nila na kung hindi man sila maalagaan dahil nagtratrabaho ang kanilang magulang, naghahanap buhay ang kanilang mga magulang. Ngayon, ang pera na pinagtrabahuan ng kanilang magulang, ibibigay naman dyan sa nanay niya na siyang nangangalaga sa mga apo. Iyan naman ang magpapakain sa mga apo, mga anak. Anak-anak, apo-apo, siya naman ang nanay ang magpapakain. Ang anak ang nagbibigay ng pangkain nila kasi nagtratrabaho, naghahanap buhay. Hindi dapat pinaghahanapan ng pag-aaruga yan dahil ang pagtratrabaho ng nanay niya para sa ikakain ng lula niya, mga apo, mga anak-anak, para sa pagkain nila. Ngayon, ang tunay na magulang, tunay na ina, hindi na makapagkarga sa anak, makapagpaligo, kasi siya ang bilang naghahanap buhay. Kaya ang gaganap ng pag-aalaga ng isang ina, ang gaganap ang isang lula, na siya naman ngayon ang nangangalaga sa mga apo. At to namang mga apo, lalaki sila sa piling ng lula nila, na siyang nag-aaruga ang lula kapalit nung nanay niyang naghahanap buhay sa malayong lugar. Napasok mga tulong, napasok magtindera, napasok magtindero, kung ano-anong trabaho para lang makakain sa ang mga anak at ang kanyang ina na nangangalaga sa kanyang mga anak. Kaya dapat ipag-balance ninyo ang pagtingin sa nanay at sa lula. Kung ang nanay mo nagtratrabaho, ang lula nariyan na tumatanggap ng sweldo ng nanay niya na yan ang pinapakain sa inyo. Diba? Kaya huwag kayong aabuso, mga kapatid, sa inyong lula, sa inyong nanay. Tingnan nyo ang hirap na dinaranas. Kaya ito si Sister Macring, hindi na daw siya mag-aasawa. Pangangalagaan na lang niya ang kanyang mga apo para siya ang magpapakain. Dahil ang nanay ng mga anak niya naghahanap buhay, nagtitindera, nangunguha ng mga abukado para mayroon ibenta. Tama ba yan? Tama. Kaya salamat sa umagang ito sa pagka-interview ko sa iyo, Sister Macrin. Mayroon ka bang sasabihin sa mga tao diyan, mga payo mo? May sasabihin ka ba? Wala na. Wala na? Okay na ba yun? Okay na katong akong mga apo ra mo akong gisabi. Okay. Mabait naman akong mga apo Okay. kay wala na ko'y kalano no. Salamat. Salamat guys sa pakikinig, watching. At ito, Sister Macrin, nararapat lang natin tulungan, mga kapatid. Kailangan niya yung tulong. Nagbakod siya ngayon ng kanyang bahay na ibinigay ko sa kanyang pagkakatayuan ng bahay para maging komportable sa kanyang paninirahan dahil binabaha ang kanyang bahay, inaanod ang mga manok at ang mga aso
kawawa ang bahay ni Sister Macrin. Kaya salamat ngayon, komportable na siya ngayon. Bye-bye. See you.